Gandang umaga po. Morning. Ay lahat ay tumayo para sa pagbabasa ng kasulatan na gagamitin natin sa umagang ito. Bagamat ito ay isang talata mula dito sa ating serye, basahin po sa atin, sabi ng Hebrews 11:7, by faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of righteousness, that is, keeping in faith. Makakaupo na po tayo. Sa ngayon ay pagpapatuloy natin ang ating ginagawang pag-aaral sa aklat ng Hebrews, at ito po ang ika-15 mensahe natin mula dito sa aklat na ito, at pangatlo sa Hebrews chapter 11. Tayo ay nag-uusap tungkol sa mahalagang bagay sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ito ang hinahanap ng Diyos lagi sa atin. Nais ko lang kayong paalalahanan tungkol sa pananampalataya na ito ay hindi minsan lamang na ibinibigay sa Panginoon. Sa Biblia ay may dalawang uri ng pananampalataya na hinahanap ang Diyos sa atin o sa tao. Ang una ay pananampalataya para sa Kanyang pagliligtas sa atin. Faith for salvation. Sabihin nga po natin, faith for salvation. Yon ang unang nais ng Panginoon kapag napakinggan ng isang tao ang ebanghelyo ng Panginoon Kristo na tugon. Sa pamamagitan ng pananampalatayang yon ay lakipan ng bagong sumampalataya ng pagsisisi at pagpapabautismo. Pagka sa bagay na yan ay ibinigay ng Diyos ang Kanyang banal na Espiritu, ang tao ay na-born again na. At doon ay magpapasimula ang isang panibagong uri ng pananampalataya. At yan, yung ikalawang uri ng pananampalataya ay yung faith for daily living. Sabay-sabay nating sabihin. Faith for daily living. So tayo ay tinitingnan pa rin ng Diyos ang ating pananampalataya sa mga bagay para siya ay gumawa sa ating mga sitwasyon. Diyan ay kailangang mapalago natin yung pananampalatayang yon. Unang-una ay pwede tayong humingi sa Diyos, but not without our effort. So faith comes by hearing the Word of God. At yan ang dahilan kaya tayo nandito. Say Amen. Amen. At kaya tayo nagbabasa ng ating mga Biblia. Kailangan ay mapalago natin ang ating paniniwala na meron talagang Diyos na gumagawa sa lahat ng bagay, at kahit hindi natin nakikita, ang Diyos ay nandiyan para tugunan kung ano man ang kailangan natin dahil tayo ay naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Mahalaga ang pananampalataya sapagkat tayo ay nabuhay sa katawang lupa na laging naghanap ng ebidensya. Tinatantya natin minsan ang mga sitwasyon ng ating buhay. At kapag ito hindi tumutugma sa ating kaisipan, ay nagdududa na tayo. Ang problema, mga kapatid, ay kung malinaw na sinasabi ng Biblia na pwede para itong gawan ng Diyos ng paraan, ayon sa Kanyang kalooban yung sitwasyon na yon, ay nagiging problemang malaki sa atin, lalo na kapag hindi na tayo humahakbang dahil wala nga tayong pananampalataya. So napakahalaga ng pananampalataya sa buhay ng mga Kristiyano. Ngayon ay tinatalakay natin ang mga tinatawag na ancients of faith. At ulitin ko na naman na marahil kaya tinawag na ancients of faith, itong mga lalaking ito at mga babae dito sa Hebrews chapter 11, ay dahil una sa lahat, nakita ng Diyos sa kanila ang totoong pananampalataya. Walang halo, malinaw na ito ay galing sa kanilang mga puso. Pinaniwalaan nila ang Diyos at hindi nila kayang dayain ang Diyos. Say Amen? Amen. At ito ay sinabi rin ng Diyos marahil o pinapakita rin sa atin para tayo ay maging maingat sa ating kapanahunan. Because there are a lot of modern faith preachers na ini-steer ang ating mga emotion at parang ginagawa tayong positive thinker na kahit hindi kalooban ng Diyos ay maaari nating makamtan. Hindi po yun po pwede sa Diyos. Kaya binasa ko kamakailan sa inyo ang 1 John chapter 5:14.
na kung saan ay napakahalaga sa mga Kristiyano na maunawaan nila ang kalooban ng Diyos at ito ang panghawakan nila sa Diyos. So last week ay pinag-usapan natin ang dalawang ancients of faith. Sila ay si Abel at saka si Enoch. At doon ay makikita natin na sila ay rekomendado ng Diyos sa atin, pero pinag-aralan natin para makita natin kung ano talaga na uri ng pananampalataya meron sila. Hindi tayo pwedeng padaya sa mga ganyan. Ipinakita ko sa inyo, ang dalawang ito ay kakaiba. At sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin ang ating naiwan. Supposed to be ay kasama ito, kaya lang last week ay nakita ko na sumobra na tayo sa oras at kailangan ng balikan ito. At nakikita ko naman na si Noe ay isang karakter sa Biblia na talagang marami kang dapat matutunan tungkol sa kanya. Amen? Amen. Ito nga ang titingnan natin sa araw na ito. At yan ang pangatlo na lalaki na rinekomenda ng Biblia o ng Diyos tungkol sa mga pananampalataya. Mga kapatid, dito sa binasa natin ay nakakita ko ng 6 na punto. Ganito ang ginagawa ko. Hindi muna ako lumalabas sa teksto natin nang sa gayon ay hindi tayo mawawala doon sa ibig sabihin ng nagsabi. Because we know that there are a lot of messages, especially in the life of Noah. Maraming aspeto ang buhay ni Noe. At kahit sa kanyang mga ginawa, maraming aspeto yan. Pero tayo ay nagpo-focus dito sa ating teksto. So, meron akong 6 na bagay na ibibigay sa inyo mula dito sa teksto nito. Napakasimple mga kapatid. At pasimulan natin. Ang unang nakita ko sa pananampalataya o kabuuan ng pananampalataya nitong si Noe is that he has a faith that bears holy fear. Faith that bears holy fear. Maalala niyo ba kung anong pananampalataya ni Abel? Faith that bears best offering. Sabihin natin, best offering. Best offering. At ano naman kay Enoch? Ano naman kay Enoch? Ano nangyari dahil sa pananampalataya ni Enoch? He doesn't experience this. It bears a life pleasing to God. By faith, Enoch was taken away because he was commended as one who pleased God. Yan ang buhay ni Enoch. So kung meron tayong katulad ng mga bagay nito, kung tayo ay may pananampalataya, then we can give our best offering to God. Pero nais kong isipin natin na yung best offering ni Abel ay hindi yung kanyang kaloob sa Diyos, kundi ang kanyang buhay. Ganyan ang ipinakita ng Panginoon, ganyan ang ipinapakita ng maraming kinalugdan ng Diyos sa Biblia. Huwag kang maghandog kung ang buhay mo ay hindi mo planong ayusin. Amen? Sapagkat ang iyong handog ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Malala ko yung teksto na ginamit natin sa Hebrews chapter 10 verse 4 and 5 na kailangan ay bigyan siya ng Diyos ng kalugod-lugod na katawan at yun ang kanyang ihandog sa Kanya. That is giving the best offering is when you give first your life to the Lord. Ganyan ang mga taga-Macedonia. Say amen. Amen. Pagkatapos itong si Enoch ay, ang ginawa naman niya ay talagang he walked with God. He walked with God 300 years and he was no more because God has taken him away. 365 lang ang kanyang edad at kung titingnan mo, para siyang sinumpa sa panahon na yan sapagkat siya ang pinakamaiksi ang buhay na nabuhay sa kanyang kapanahunan, pero hindi. Siya ang naging kalugod-lugod sa Diyos, hindi siya matiis ng Diyos at siya'y kinuha ng wala sa oras. That is our hope, na tayo ay i-rapture ng Diyos pagdating ng ating Panginoon Kristo o sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Si Noe ay very notable about his faith. Una, ay titingnan muna natin na si Noe ay pangatlo sa mga inirekomenda ng Biblia. At kung titingnan naman natin, siya ay pang-10 sa genealogy from Adam. Sabihin natin, pang-10. Sampo. Ano ibig sabihin nun? So kung siya yung pangatlo sa 10, nangangahulugan na 7 ang hindi nire-rekomenda ng Diyos. Hindi natin alam
Pero malinaw na tatlo lang ang ibinibigay sa atin na may pamarisan tayo sa kanila. At ang sabi na aklat ng Filipos, hindi ko matandaan ang teksto, na not many have faith. At pwede tayong malaya sa tatlo o doon sa 7. Mas marami yung kulang sa pananampalataya, kaunti lang ang may tunay na pananampalataya. Amen? Kahabagan nawa tayo ng Diyos. At nais kong sabihin sa inyo, alam niyo ba, na yung 10 yon ay namatay bago dumating ang malaking baha. Maliban kay Noe, of course. Ano ang punto ko niya? Still God has a grace or still God has a mercy. Bakit? Kasi walang namatay sa kanila sa puot ng Diyos because the flood is the wrath of God. Pero ano ang pinupunto ko? Sa haba ng kanilang buhay, ito pala mga kapatid, nais kong makita nyo na si Adan ay nakita niya ang apo niya sa talampakan. Pero hindi galing sa tuhod. Mula sa ulo, 1, 2 sa leeg, 3 sa dibdib, 4 sa tiyan, 5 sa bewang, 6 sa hita, 7 sa tuhod, 8 sa talampakan. Anong ibig ko sabihin? Adam saw his 8th generation child. Wow! Para napapalunok kayo sa haba ng buhay ni Adan. He is only 930. Isa sa mga apo niya ay si Matusalem ay 969. Nainggit pa kayo doon? Mga kapatid, wala yun. Kung hindi sila nabuhay sa pananampalataya, wala na, tapos na. Ano ibig ko sabihin? Mas higit ang plano ng Diyos sa atin because He has a plan for eternity. Amen. Amen. Hindi lamang natin makikita ang pang-8, pang-10 henerasyon, makikita natin ng buong buhay. Kaya lang, wala nang karagdagan pagdating doon. Because we will be like the angels in heaven, na hindi na tayo mag-aasawa, magsisipag-asawa, hindi na rin tayo manganganak because God is a number. Kung matatanda ninyo na kailangan lang niyang palitan yung mga rebeldeng anghel sa langit na umalis dahil sa kanilang kawalan ng pag-ibig, pananampalataya, galang, at pagsunod sa Diyos. They were rebel angels at yun ang dahilan kaya gumawa ang Diyos ng tao para palitan sila. Palakpakan natin ang ating Diyos na dakila. Ang pinupunto ko diyan mga kapatid ay walang hangganan na ang buhay natin. Tapos na ang pagiging lahi sa atin ni Adan, tayo ay mga lahi na ng Panginoon Jesucristo. Glory to God. Kaya sana maging excited tayo lagi at huwag tayo manghinawa sa mga bagay na sinasapit natin sa mundong ito sapagkat the devil is there to discourage us. God wants us to be encouraged like these people na sinulatan ng author dito. Na huwag tayong manghinawa, huwag tayong bumigay sa anumang pagsubok sa ating buhay because God's plan for us is eternity. At kung maaari, huwag natin ipagpalit ang mga temporaryo sa mga bagay dito sa mundong ito. Yun ang pangarapin natin na makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Marami ngayon ay talagang ipinofocus na ang mata at puso ng tao sa mga bagay sa mundong ito. Ang mahirap doon ay sa mga tagapagturo na ipinapalagay na ito ay mga blessing, pero iba ang blessing ng New Covenant. Amen? Amen. Now, para malaman niyo kung saan ang galing yung sinabi ko na hanggang ika-10 henerasyon si Noe, ay pag binasa niyo ang 1 Chronicles chapter 1 verse 1 hanggang 3 ay ganito ang sinabi. Adam, Seth, Enos, Kinan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah. Yan ang nandyan sa inyong mga Biblia pagka binasa ninyo. Pinapakita ko lang sa inyo na he is 10 from Adam. Pero 3 lang ang rekomendado na may pananampalataya. Wow! Kung kaya tayo'y pangangalanan, ilang kaya ang magkakaroon sa atin ng katulad ng kalalagayan o standing ng mga taong ito? And now, dapat yung malaman na itong si Noah ay 4th generation from Enoch. Kaapu-apuhan siya ni Enoch. Ika-4 na henerasyon siya mula doon. Bakit ko sinasabi yon?
Sapagkat yung mga sumunod kay Enoch ay hindi nila namana ang pananampalataya o buhay ni Enoch. Nakakalungkot man sabihin na minsan ay hindi pa yung ating mga anak ang may pananampalataya. Minsan ay iba pa ang may pananampalataya na totoo at yun ay nakakalungkot. Pero wala tayong magagawa. Dahil itong mga unang tao sa atin, katulad nga ng mga nauna kay Noe na si Methuselah at saka si Lamech ay hindi nila nagaya ang kanilang ama na si Enoch. Ang punto ko diyan mga kapatid ay nalaman ba ni Noe sapagkat hindi nakita ni Noe si Enoch. Alam ba ninyo yun? Na hindi niya nakita ang kanyang kanunuhan na si Enoch. May mga nakita siya na mas matanda kay Enoch na pinanggalingan ni Enoch, pero si Enoch hindi niya nakita dahil maiksi ang kanyang buhay. At malamang napapakinggan niya, meron kang lolo na nawala dahil hindi namin alam. Later on ay may nag-reveal dito na si Enoch ay hindi nawala basta, kundi nawala dahil siya ay kinuha ng Diyos. Ano ang punto ko dyan? Hindi ko alam kung may nakapagkwento kay Noe o naniniwala siya na kailangan siyang mabuhay ng matuwid. Sapagkat kung titingnan natin, ang buhay nitong si Noe ay naging iba dahil sa kanyang pananampalataya na may Diyos. Not many have faith, sabi ng Biblia. Sinabi pa, yung pangalawa na saknong o yung phrase natin pag-uusapan ay when warned. Sabihin natin, when warned. Nang siya ay binabalaan ng Diyos. Now, ano yung warning ng Diyos sa kanya? Dito po sa Genesis 6:13 to 15, diyan natin makikita yung warning ng Diyos sa kanya. Genesis 6:13 to 15, letter A. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark, cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. This is how you are to build it. Now, dito po nagpahayag ang Diyos kay Noe. Pag bumalik kayo ng konti sa 6:5, ay makikita nyo, 1 to 5, ay makikita nyo na grabe na sa mata ng Diyos ang buhay ng tao. Tumingin kayo rito. During that time, mga kapatid, tandaan natin na ang baha ay nangyari sa panahon ng 1,656 years. Madaling kwentahin yan dahil nandoon yung si Adan, ipinanganak niya si Seth, at he was 130 during that time. Tingnan nyo lang yun, madaling i-compute kung kailan nangyari ang baha. Pero ano ang pinupunto ko rito? Dito sa panahon na ito, ay nagkaroon ng conviction si Noe na ang nangyayari sa kanyang kapaligiran ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Minsan tayo ay nagiging bulag o kaya ay mali ang ating kaisipan sa kaganapan sa ating mundo. It happens sometimes. Malala ko dyan yung si Abraham ay nanalangin para sa Sodom. Na ano ang kanyang kahilingan sa Diyos? Na ang kahilingan niya sa Diyos na kung merong 50 matuwid sa mga siyudad na yan ng Sodom and Gomorrah, Panginoon, gugunawin mo ba? Sabi ni God, hindi. Tumawad ng tumawad. Paano kung may 45? Paano kung may 40? Paano kung may 35? Paano kung may 30? Paano kung may 20? Paano kung may 10? Sabi ni God, no, I will not. For the sake of those people. Kaunting tao na yan. And Abraham stopped asking or bargaining with God. Why? Sapagkat akala niya meron ng 10 matuwid sa mga lugar na yon. Pero lumabas na wala. And so God destroyed those places. Now, kung titignan din naman natin, sa panahon na nagpahayag ang Diyos kay Noe, ay parang hindi natin maisip na kailan lang nilalang ng Diyos ang tao, ay agad nakalimutan na may Diyos na matuwid at merong mga disenyo sa mga bagay-bagay. Pero higit sa lahat mga kapatid ay pagka hindi natin nakita na sobrang lala ng ating kapanahunan, sobrang lala ng ating kapanahunan, hindi tayo magkakaroon ng hakbang para ayusin ang ating buhay.
Maalala niyo ba na yung mga sumpalataya na sa pangangaral ni Pedro sa Acts chapter 2 na talagang naniwala na sila ay nasa panahon ng masama and they believe in the preaching of Peter. Pagkatapos na sila ay gumawa ng hakbang, sinabihan pa sila ni Pedro na save yourself from this corrupt generation. Mga kapatid, nais kong isipin ninyo na kung titingin tayo sa mundong ito na parang okay lang ang buhay, parang ang daming maliligtas, parang ang dami ay pupunta sa kaharian ng Diyos, parang wala namang masamang ginagawang tao, hindi natin nakikita ang katotohanan na nadaya na ng dyablo ang buong mundong ito. Alam niyo kung bakit nga hindi nakakakita ng sama ng ating kapanahunan is that we are not believing the Bible of what it is saying about ungodliness. Ang nating nakikita ng maraming tao sa Biblia ay ang Diyos ay mapagmahal. Mapagmahal ang Diyos dahil ginawa niya ng paraan ang ating mga kasalanan, pero He will never condone any sin. Judgment is coming. At alam natin kung ano sinabi ng Diyos later on dito kay Noe, na hindi na nagugunawin sa pamagitan ng tubig ang mundong ito. Ano ang sinabi niya kay Pedro? Apoy naman. Ano ang mas masama, mga kapatid? Ang mamatay sa tubig o mamatay sa apoy? Alam niyo, walang problema sa kamatayan. Mamamatay din tayo dahil tinakda tayo dahil sa kasalanan. Pero ang higit na masama ay yung ikaw ay pupunta sa lawa na naglalagablad na supre. Walang hanggan! Na hindi ka na makakaalis doon. Na maalala mo na minsan ay may nangaral sa iyo, nagbigay sa iyo ng babala, pero hindi ka nakinig. Bakit binigyan ng babala si Noe? Because he is the only one who can see the worldliness of the people and the ungodliness of the people. Kung babalaan mo ang tao na hindi niya nakikita ang kasamaan sa mundo, hindi siya magbibigay ng babala sa mga tao. And there are a lot of Christians na hindi nagbibigay ng babala sa mga tao dahil akala nila okay lang ang mga tao. Or they fear the people. Alam niyo kung paano ako nabubuhay. Malala ko, this week, nagpunta ako kina Sister Eden. May naratnan akong dalawa doon na bisita nila. And I immediately shared the gospel to them. Hindi ako magpaligoy-ligoy dahil wala akong maraming panahon. Now, mga kapatid, ang sinasabi ko rito is that bakit tayo hindi nagbibigay ng babala kung tayo nawawarningan? Do we believe that in the right church, in the true church, you are being warned? Sinabi ni Pablo sa mga taga-Ephesus, hindi ako nangiming babalaan kayo, araw at gabi umiiyak ako sa Diyos para sa inyo o dahil sa inyo. Dahil alam ni Pablo na darating ang panahon na sila'y hahatulan ng Diyos. Now, ito ang punto ko diyan, mga kapatid. When we are being warned and we believe that it is a warning from God, what shall we do? Kaya tayo nagpapalagpas lang ng mga babala sa atin ng Diyos ay dahil parang hindi tayo naniniwala na mangyari nga yung mga napakinggan natin. And so there is only one choice for God, that He should give the warning to a person who later will warn the people. And what does the Bible say about Noah? Pag binasa ninyo ang 2 Peter chapter 2 verse 5, si Noe ay nangaral ng katwiran sa kanyang kapanahunan. Ganito ang sabi ng 2 Peter 2:5. If He did not spare the ancient world when He brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. So Noah was also a preacher like his lolo Enoch. Sabi ko kanina, hindi nakita ni Noe si Enoch dahil maaga siyang kinuha ng Diyos. Pero siya ay nagmana sa kanyang ginagawa. Mas mahirap kaya yung tayo ay nakakapakinig, nakakakita, pero wala tayong namamana. Sabi nga ng Panginoon, mas mapalad ang mga hindi nakakakita, subalit naniniwala. I believe, therefore I speak, sabi ni Paul sa 2 Corinthians 4:13. If you believe, it is impossible for you not to speak. Noah believed and he spoke. He warned the people. Noah, when warned about things not yet seen in Holyfield, built an ark to save his family. So, he was warned and he warned the people as well. Now, do we take warnings, mga kapatid? Do we take warnings? Alam nyo, dito sa ating pinag-aaralan sa aklat ng Hebrews, meron ditong 5 babala. Ano ang mga babala? Kung maalala ninyo, ang mga babala,
Huwag mong i-ignore ang anak ng Diyos. Pag nakakakinggan mo ang mensahe ng anak ng Diyos, huwag mong baliwalain. Pangalawa, huwag kang lumayo sa pananampalataya. Those were the warnings in this book. Ito ay mga babala na talagang mabigat ito sapagkat tayo ay wala nang inaasahan pa na mamatay para sa ating mga kasalanan. Christ has already came and gave us the way to be saved. Pero kung hindi natin paniniwalaan, abay, wala pa rin tayong gagawin. And likewise, mga kapatid, kung maalala niyo, ang daming babala sa mga batas ni Kristo. Yan ang ating pinag-aaralan. Ano ang mga babala doon? Mag-ingat sa mga bulang propeta. Maingat ba kayo sa mga bulang propeta? Do you know how to distinguish false prophet? Mag-ingat sa libadura ng mga pariseo. Meaning, mga pampalsa ng mga preacher sa ating kapanahunan. Ano itong mga libadura nito? Mga libadura yung parang ang ganda-ganda tignan pero apaw. Walang laman. Ang dami, yan ang gustong-gusto ng mga tao sa mga huling araw na ito. Sila nag-e-enjoy sa mga sinasabi ng mga preacher na walang katotohanan at iniiwasan ng mga preacher na ito ang conviction na dadalhin ng salita ng Diyos. Sabi pa ng Panginoon, magbantay kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Those are warnings from the Lord. Ano ba sabi niya? Maging mapagbantay kayo sa pagbabalik ng anak ng tao. I believe there are more. Ang daming babala sa mga batas ni Kristo at pinag-aaralan natin ito. Amen, mga kapatid? Amen. Sabi ko nga, binalan tayo ng Diyos para tayo magbigay ng babala sa iba. At malalakay sabi ni Ezekiel, ng Panginoon kay Ezekiel, pag sinabi ko sa masamang taong yan na mamatay, mamamatay yan. Pero pag hindi mo siya binalaan, mananagot ka sa kanyang dugo sa iyong mga kamay. I think that is in Ezekiel chapter 3 verse 18. Marami yan. Ezekiel chapter 3 verse 17 to 20 plus. Paulit-ulit na sinabi yan ng Diyos kay Ezekiel. Pag hindi ka nagbibigay ng babala, mga kapatid, mananagot ka. We are the watchman in the last days. We are the ambassadors of Christ. Meaning, we speak in behalf of heaven. Hindi na ang Panginoon. We are the body of Christ. And we have the mouth to speak the words of Christ to people. Say amen. Amen. Kaya huwag kayong mangimina. Ipagsabi si Christ, huwag nyo kasing isir ang sarili ninyo. Pag sinyer nyo ang sarili nyo, mawawala si Kristo. Nakukuha niyo ang ibig ko sabihin? Amen. Minsan, naisir na natin ang lahat tungkol sa ating kabutihan, sa ating kagalingan. Wala pa si Kristo, hindi pa lumalabas. Hindi mo ako mapagtagal sa ganun. Because I don't care what people say about me. Wala na, hindi naman ako tagapagligtas para mayroon akong ingatan. Ang nakakapagligtas sa mga tao ay ang salita ng Diyos at ang katotohanan na kailangan nating ibahagi ang mga salita ng Diyos na ito. Yan ang katotohanan. Now, sabi ba, ito ang pangatlo natin na phrase dito sa sinabi tungkol kay Noe. When warned about things not yet seen. Sabihin natin, of things not yet seen. Of things not yet seen. Sabay-sabay, of things not yet seen. Of things not yet seen. Alam niyo, marami na akong napakinggan na ito daw sinasabi dito sa Genesis na sinabi na ang warning daw kay Noe ay may darating na ulan. Dahil, sabi nga naman ng 2.5 ng aklat ng Genesis na wala pang ulan sa panahon na yon. Pero 2.5 pa yon. Iilang taon pa lang ang tao sa mundo. Eh during that time na sinabihan si Noe, makinig kayo mga kapatid, that was already 1,556 years. Bakit ko sinabi yan? Because the flood came after 100 years nung matapos ni Noe na ayusin ang daong. After 100 years na ginawa ni Noe ang daong, saka palang dumating ang malaking baha. Ano ang ibig ko sabihin mga kapatid? It's not about the rain. Malamang ay marami ng baha, alam na ng tao na may darating na malaking baha, alam na ng tao kung ano ang ulan, alam na ng tao kung ano ang baha, pero wala pang dumarating na puot ng Diyos na katulad ng darating. And what is the wrath of God? Ito yung sinabi niya kay Noe. During that time na sa 6:13 to 15, so God said to Noah, I am going to put an end to all the people, for the earth is filled with violence, because of them I am surely going to destroy both them and the earth. That is the wrath of God.
Yan ang bagay na hindi pa nila nakikita, hindi pa nila nararanasan ang buot ng Diyos kapag ka dumating, walang sinisino-sino. Makinig kayo mga kapatid. Sa ngayon, parang baliwala, no? Lagi na sa isip ng tao ang Diyos ay mapagmahal. But the Bible reveals that there is a coming wrath of God. Darating ang buot ng Diyos. Ano ang ginagawa mo sa buhay mo kung naniniwala ka? Do you take warnings? Yan ang problema natin kahit makapakinig tayo ng katotohanan, kahit saan tayo pupuntang church. Lalo na kapag nagsasalita ng katotohanan ng isang pastor, he give warnings. Maraming church, punta ka na lang sa entertainment. O punta ka na lang doon sa, ano ba yung mga binabayaran? Comedy bar. Mag-e-enjoy ka pa. Pero hindi nangangahulugan, maliligtas ka. Kaya tayo binababala ng Panginoon para tayo ay magbigay din ng babala. At para sa una sa lahat ay mababalaan. So, that is the coming wrath of God. Puot ng Diyos ang darating. At nabanggit ko kanina mga kapatid, na hindi ito magtatagal. Darating at darating ang puot ng Diyos. Alam niyo kung bakit may mga paghihirap na dumarating sa mundong ito? Pag binasa niyo ang Romans 8:20, ay sinasabi ng Romans 8:20 na kaya pinaghihirap ng Diyos ang mundong ito ay para ang tao ay ma-realize niya na kailangan niya ang Diyos. Ang damos, mga kapatid, sasabihin ko na naman ito, nagigisingin ng Diyos ang mundong ito. I believe ay itong darating na digmaan. Yan ang nakalagay sa Revelation chapter 6 verse 7 to 8. Na 1/4 ng sangkatauhan ang mamamatay. Bakit? Kasi hindi ito maaayos sa mundong ito kung puro God loves you, nagpapasasa kahit mga Kristiyano dahil ang alam nila, mahal sila ng Diyos kahit anong gagawin nila. Ang Diyos para gisingin niya ang mundong ito ay talagang pinapadaan niya ito sa kalamidad, sa disaster na nangyayari. Yan ang purpose ng Diyos. Gagamitin man yan ni Satanas para manakit sa tao. Gagamitin naman niya ng Diyos para gisingin niya ang mga tao. Amen? Amen. Kaya sana kapag tayo nakakaranas ng mga ganyan, ginigising ako ni Lord. At alam natin na ang paraan ng Diyos sa paghubog sa atin sa wangis ng Panginoon Kristo ay mga adversities sa ating buhay, mga negatibo na dumarating sa ating buhay. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, tumitino ka ba? Tumitino ka ba? So, the things that is not yet seen during that time, makinig kayo mga kapatid, na yung bagay na yun, hindi pa nakikita sa panahon na yun, ay hindi yung ulan. It is the wrath of God. Ang puot ng Diyos ay hindi mo paniniwalaan na gagawin niya. Uubusin niya ang sangkatauhan. I will destroy all people and the world. Papaniwalaan ba ng tao ngayon pagka sinabi mo, paulan na ng Diyos ang mundong ito ng apoy? Subukan nyo, pagagalit sila sa iyo. Ang Diyos mo, demonyo. Ang Diyos mo, walang pag-ibig. Ang Diyos mo, mapagkondena. Ang Diyos mo, judgmental. But what does the Bible reveals? The Bible tells us that God's judgment and wrath is coming. Pag hindi ka nakinig dyan, sabi mo, nakikinig naman ako. Ang tanong, anong nangyayari sa iyo? Yun ang tanong doon, anong nangyayari sa iyo? Anong nagagawa ng salita ng Diyos sa iyo? Anong nagagawa ng babala ng Diyos sa iyo? Pag wala, sorry, walang mababago sa buhay mo. Punta tayo sa pang-apat. In holy fear, build an ark to save his family. Sabihin natin, build an ark. Build an ark. Minsan pa, build an ark. Build an ark. Parang napakasimple, ano? Biruin mo, sa panahon na yon, hindi pa gaanong extinct ang mga nilalang ng Diyos, naglalakihan, mga higante, kung ano pa. Oh my. At alam natin, ang sabi niyang Diyos kay Noe, sa bawat malinis na hayop, 7 pares, sa bawat maraming hayop, 2 pares lang. And all the birds, ang hindi lang ilalagay ni Noe doon sa daong? Of course, mga isda. Pero ito mga kapatid, ang punto ko dyan ay hindi maliit na barko ang ibibuild ni Noe. Malaki, malaking malaki
It's a huge ark. Now, kung titingnan nyo, can he build it with his own strength? Alam niyo, kung gagawa, si Noe ang gagawa. Kasama ang kanyang mga anak. Dahil sila'y naniwala rin sa kanilang tatay na si Noe. And so they build the ark. And it took them 100 years. At ito ba mga kapatid, dahil ini-integrate ko yung kanyang pangangaral that during the time, pagkatapos magkarpintero, o kaya habang naghihintay sa mga anak na kumuha ng kahoy, talagang si Noe ay lumalabas para mangaral. Makinig kayo mga kapatid. Ang punto ko rito ay hindi maliit na assignment ang tinanggap ni Noe. But because he believed, hindi siya nangingimi na gawin ang mahirap na bagay para sa Diyos. Tanong yung mga katabi mo, reklamador ka ba? Reklamador ka ba? Ba't tayo naghihirap ng katulad ng mga ito? Sabi ko nga, minsan 2 hours lang tayo sa Diyos. Tutulog-tulog na. Naghihilik na. Kailangan ng kulambuan. Naka-aircon pa. Oh my God. 100 years. Sinabi ba ng Diyos kay Noe? Na 100 years? No. Hihintayin ng Diyos na matapos si Noe ito. At alam ba ninyo kung anong uri ng puno yan, mga kapatid? Dito na ako nagkaroon ng isipan. Because meron na bahay, no? Bahay ito ng mga kapatiran. Doon sa Batangas. Na yung kahoy niya, yung hindi yata nalalagari. Pag minartilyo mo ay lumiliko yung pako. Ano ang ibig ko sabihin? Talagang matigas yung mga kahoy na ginamit doon. Yung cypress, hindi ko alam na puno ito. Pero I believe na kung yun ay madaling mabakbak. 100 years? Nag-umpisa ka lang si Noe. Binukbok na yun nandun sa itaas. Balikan mo, palitan mo. No. There is only one wood. One type of wood na kailangan niyang gamitin. Kung tayo yun, sasabihin natin, pwede na yan. Huwag mo lang ilagay mo na yan. Hindi pwede nga. Diba, ito ay larawan ng salita ng Diyos na hindi mo pwedeng haluan ng idea ng tao. Amen. Ang tao nagpagaling. Tandaan niyo yun mga kapatid ha? Amen. Alam niyo kaya nga itong ating seminar na darating, ipapakita ko lang ng salita ng Diyos, hindi sali-saliwa, hindi magkakalaban-laban, yung matagal ng pinagdidibatihan ng mga pastor, ng mga teachers, ay walang laban-laban sa salita ng Diyos. Tayo lang na nagpupumilit na ang gininyong ito, madali ito, dito. Hindi ganyan ang nais ng Diyos. God has a design for everything, maging sa kanyang salita, hindi ka pwedeng mag-suggest. Amen. Ang hina ng amen nyo, parang kayo man nagdududa. Amen. Amen. Sabay-sabay. Kaya nga dito, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, binimeditate. Mga kapatid, makinig kayo. Kung kayo magplano magpastor, at kayo mahilig sa Reels, sa TikTok, di ba namin nagpapawal ng lubos sa inyo? Minsan, nanonood din ako niyan. Kaya makita nyo, may sinishare din ako. Kaya lang, yung panahon natin, ginawa ni Satanas na talagang busy-busy ang tao dyan. Kasi gusto ni Satanas na mailigaw ang ating kaisipan. Ano ba sabi ng Biblia? Love the Lord your God with all your lahat. Pwede bang 99% Lord? Hindi! 100% lahat kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, 100% lahat kay Lord. 100% lahat kay Lord. So, He built the earth with an holy fear. Ano ang holy fear, mga kapatid? Meron ba kayong holy fear kay God? Ang alam ko sa holy fear, huwag kayong maniwala basta-basta sa akin dahil ito ay napagtugma-tugma ko lang sa kaalaman ko sa Biblia. When you love God and you fear Him, when you have a holy fear, mga kapatid, you will have the love for God, you will have the reverence for God, you will have the obedience for God, you will hate unrighteousness because you fear God. Nakukuha nyo? Amen. Pinaghalo-halo na yan when you fear the Lord. Alam niyo ba na yan lang, meron si Job sa kanyang kapanahunan? He had the fear of God. Mabanggit ko na naman, nasabi ng Job 1:1,
there was a man in the land of Uz who feared God and shuns evil. Fear God and shuns evil. At alam niyo, kahit sa panahon ng biyaya ng Diyos, ng habag ng Diyos, o kaya ng grace of God, ay hindi inaalis na dapat ay matakot tayo sa Diyos. Tumingin kayo rito, mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit napakahalaga ng pagkatakot sa Diyos? Dahil madaling gumawa ng kabutihan kapag nakatingin, nakatitig tayo sa isa't isa. Lalo na pagka Sunday. Pero pagka tayo magkakahiwalay na, pag ikaw ay nasa iyong sariling bumubuhay na, pag nakapagtago ka, pwede kang gumawa ng hindi tama, at yun ang palatandaan. Wala kang takot sa Diyos. Ang mundo ito ay punong-puno ng kawalan ng takot sa Diyos ngayon. Kahit sa buhay ng mga Kristiyano, dami mga Kristiyano kung ano mga pinaggagawa. Tinatanggap ang mga kung anong uri-uri ng pamumuhay sa church. Pinagtatanggol pa. Malala ko yung isang asawa na ang kanyang asawa ay hirap bumanggit eh. Sabi ko, Siman, sa kasisiman, si manluloko pala, nag-asawa lang iba. Ang mahirap ito, Christian pa rin yung asawa niya, na may asawa ng bago, at ginawang elder sa ibang church. Yun ang himutok ng isang kapatid na ito. Paano ka maging totoong church niya? Na alam mo na kilala naman yung mag-asawa na yun. Pero dahil maraming pera, Siman, siyempre tanggap yun. So maging maingat tayo yan. In Holyfield, billionaire to save his family. Ito ay dahil meron siyang takot sa Diyos, gagawa siya ng matinding pagsasakripisyo. Build an ark to save his family. Dumating din yung panahon ng baha. Sabi ng 7:6 ng Genesis, Noah was 600 years old when the floodwaters came on the earth. So makikita ninyo mga kapatid, during that time, wala nang takot ng tao sa Diyos. They parade their sins, they hide their sins, grievous sins, pero wala na talaga. Pag yan ay mawala sa atin, baliwala yung ating pananampalataya sa Diyos. Punta tayo sa susunod. Sabi niya sa panglima natin, by His faith, He condemned the world. Sabihin natin, He condemned the world. He condemned the world. Ano sabi ng Biblia? Tumingin kayo rito mga kapatid. The Bible says, do not judge or you will be judged. Pero later on ay makikita natin na sinabi rin ng Panginoon, judge righteously. John 7:24. At sinabi pa ni Pablo, hindi niyo ba kayang hatulan ng mga baliliit na bagay na ito? 1 Corinthians chapter 5, beginning verse 10 to last verse, and then chapter 6, na sinabi niya, hindi ba ninyo kayang hatulan yung mga bagay na ito? Meaning, we are to judge. Ang sinasabi ng Matthew chapter 7, mga kapatid, makinig kayo, na hindi natin pwedeng hatulan ay yung mga kasalanan ginagawa ng iba na ginagawa rin natin. Pero meron tayong isang bagay na hindi pwedeng gawin kahit kailan. And the Bible never recommends and give reasons to condemn. Pero sabi ng Biblia, Noah condemned the world. Maganda bang tao si Noe? Maayos ba siya? Because the Bible, he condemns the world. Now, ano ibig sabihin nun? Nabasa natin kanina na si Noe ay nangaral ng katwiran. He is a preacher of righteousness. Did he condemn the world? Mga kapatid, no. When you preach the righteousness, you do not condemn. Ano ibig sabihin nun? Ganito yan, mga kapatid. During that time, pag tinignan ng Diyos ang buong mundo, ang Diyos ay, o sa Biblia ay sinabi, and God was grieved that He has made man on earth. He is grieved. Matinding pagsisisi ng Diyos na ginawa niyang tao. Pero, kapag ang Diyos ay napapalingon kay Noe, may smile si God. Wow! Kaya naman pala. Pero pag si Lord ay tumingin sa sanlibutan, ayaw ko tumingin sa inyo, dito na lang sa kabila. Si Lord ay napapakunot ang loob. Nagngangalit ang kanyang ngipin. At para siya ay magkaroon ng saya sa kanyang mukha,
Titingin siya kay Noe at siya ay napapangiti. And Noah found favor from the Lord. Sabi niya, dito ako mangusap. I can speak to this person. Number one, if you are righteous in the eyes of God, He can speak to you. He can reveal things to you. Ganyan din ang buhay ng mga propeta sa Old Testament. Pero ang punto ko dyan, if you are a righteous person, God can speak to you. At ang tanong ay, nangungusap pa ba si Lord sa iyo? Nakakapag-reveal ba si God sa iyo? Mga kapatid, ay praise the Lord. And it's not about anything. Yung mga iba, kunwari lang, nagpapakumbaba, nagpabait-baitan. Sinasabi ko ito because kahit ako ay ganito ay kahit papano maraming pinahayag sa akin ng Diyos. Kaya kung titignan natin ito mga kapatid, na sabi niya, by His faith He condemned the world. Ibig sabihin, dahil sa pananampalataya ni Noe, tumigay rito, namumuhay siya ng matuwid, iba ang kanyang pamumuhay sa mga tao na kapag tinitignan ng Diyos ang mga tao, wala sila sa katiting na Noe. Sinasabi ng Diyos, kaya pala ng tao, kaya lang ayaw lang ng tao na umayos. Kalabitin mo yung katabi mo, umayos ka. Sa pamumuhay ni Noe, mga kapatid, tumingin kayo dito ito ang kinaganda. When God reveals this to you, katulad ng ginawa niya sa buhay ni Abel, na ipinakita sa atin na yung kaloob pala ni Abel, kaya naging kalugod-lugod, ay dahil inuuna ni Abel na inihatog ang kanyang sarili sa Diyos. Eto naman, si Noe, ay kaya pala, kinokondemn niya na ang buong mundo. He condemned the world dahil kung titignan ng Diyos sa buong mundo, during His time, walang kapag-apag-asa. Malayo ang buhay ni Noe sa kanila. He did not condemn by word. Alam niyo ba kung ano ang pag-condemn? Yung sasabihin mo sa tao, wala ka ng kapag-apag-asa. That is condemnation. At kung titignan ng Diyos si Noe, malayo na magkaroon ng pag-asa ang mga tao. And they mocked Noah dahil iba ang kanyang pamumuhay. Just imagine mga kapatid, yan ang buhay na nagkokondena sa mga tao. See, we do not condemn people, but we can live righteously and allow God to condemn the people around us. Pero pag nabuhay tayo na katulad ng sanlibutan, ano ikukumpara ng Diyos sa atin? Sabi sa ating pang-anim, and he became heir of the righteousness that is keeping by faith. Dito ay makikita natin, Noah became heir of righteousness because of his faith. Yung kanyang pananampalataya ay nagdala ng katwiran sa kanya. Pero, ang maganda rito mga kapatid, na kahit ngayon ay pinag-uusapan natin itong taong ito at ginawang modelo para sa atin. Alam niyo, pag napatay tayo, ano kayo sasabihin ng mga tao? We do not care, of course. Wala tayong control sa sasabihin ng tao. The only thing we can do is to live for God and allow God to exalt you. Malala ko na nung namatay si Moises, ay ipapalit niya si Joshua. And Joshua is a young person enabled to lead Israel. At malamang ay meron din siyang duda sa kanyang sarili. But the Lord assured him that He will be the one to exalt him. At ang pinupunto ko rito mga kapatid, ang gagawin natin sa buhay natin ngayon, just live for God. Do not try to lift up your name, lift up yourself, and work for your reputation. Ayaw mo ng Diyos ang gagawa doon. Makikita nyo that after years, centuries, millennias, ay nandiyan pa rin ang kanilang mga pangalan.
dahil nabuhay sila sa pananampalataya. Amen. So yan goal natin mga kapatid. Mabuhay ka lang ng tama sa harapan ng Diyos. Huwag mo intindihin ano magiging future mo, ng pangalan mo. Meron ka bang monumento? Don't make monument for yourself. Ang monumento ay nilalagay lang yan sa mga namatay. Amen? Dahil sila ay may ginawa na maganda nung sila'y nabubuhay. Hindi tayo naghahanap niyan para sa atin bilang mga Kristiyano. It will be God who will give us a name. Now, meron lang ako iklaro sa inyo mga kapatid na minaling ng mundo ito. Sabi ng marami, si Noe daw ay lasenggo. Pinili siya ng Diyos. That is a lie from the devil. Si Noe ay manginginom lang pagkatapos ng baha. Not during or before the flood. Tingnan nyo ito mga kapatid, maraming Kristiyano gumagamit yan to justify themselves na sila ay tatanggapin ng Diyos kahit sila ay masama. Hindi yan totoo. Kailan naging manginginom si Noe? After the flood. Why? Ay biruin nyo ba naman? Before the flood, there were a lot of people, nangangaral siya doon, pupunta siya sa palengke, ang daming tao. And after the flood, malamang nakakakita siya ng mga buto doon. And he became depressed, confused, and he cannot believe what he was seeing. The world was devastated. Anong gagawin niya para makalimot? Sabi ng Biblia, hindi sinabi na ginawa niya yun para makalimot. But the Bible says, Noah started planting vine. At mula doon ay gumawa siya ng alak. At siya'y uminom para makalimot sa depression na kanyang pinagdaanan. Wala na ang kanyang mga lolo, wala na ang kanyang mga kapatid, wala na ang kanyang mga, oh my God. Because during that time, he was already 600 years old. Gaano na karami. Meron ibig sabihin nun, mga nasa 6 hanggang 7 salinlahi na siya. Mga kapuapuhan niya ang namatay. And so, na-depress itong si Noe malawang. And he started drinking wine para makalimot. Pero hindi yan bago nagkaroon ng baha. Yan ay kasinungalingan sa diablo. Gusto ko ibigay sa inyo that the Lord, when He warned the people, ang sinabi niya ay, just like in the days of Noah, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Kung hindi mo na isasama yung buhay ni Lot na karugtong ng sinabi ni Lord, ang gusto ko lang makita nyo ay si Noe. That the people in his time were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Walang masama doon sa 4 na yan. Hindi na binanggit yung sinabi ng Genesis na ang mga tao ay nagkaroon ng sexual sins. Grave sexual sins. Alam niyo kung ano nire-reveal ng Panginoon sa kanyang salita? Yung sinabi ng 6:5 ng Genesis. Ano sinabi ng 6:5 ng Genesis? That every inclination of the thoughts of the hearts of men was only evil at that time. Ito ang inire-reveal ni Lord sa kanyang panahon. A revelation that He was giving to His followers. That every inclination of the thoughts of the hearts of man was evil at the time. Eh wala namang pinatay si Lord na ganon. Sino yung mga yon? Ito yung mga tao na nagumon sa pagkain, iinumin, daramitin, pag-aasawa, pagsisipag-asawa, na nakalimutan si Lord. Walang panahon kay Lord. Sabihin natin, walang panahon kay Lord. Alam niyo ba kung bakit pinalabas itong panahon natin ang mga cellphone? Para mawalan tayo ng panahon kay Lord. Ito mga kapatid kung kakain ka, iinom ka, mag-aasawa ka, wala kang kasalanan dyan. Pero pwedeng magumon ang isipan mo na makalimutan mo si Lord. Yun ang problema doon. Anong ginagawa ni Satanas sa mundong ito? Ginugumon niya ang tao na mawalan ng kaisipan sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong kalimutan ang Diyos. Huwag mo kalimutan ang Diyos. Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa iyong mensahe, Ama, sa pamagitan ng buhay ni Noe.
Purihin ka sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa amin at nagbibigay ng halimbawa ng buhay na kalugod-lugod sa iyong harapan. Tulungan niyo kami na maging katulad ng pananampalataya ni Noe. Kalwalatian, kadakilaan, karangalan sa iyong nararapat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.